Ano po ang simbolo ng pag-asa? Di po ba, sabi ni San Pablo, there are three things that last. Faith, hope, and love. Actually po, sa alahas, mayroong tatlong yung tinatawag na charms minsan sa necklace o di kaya sa bracelet. Pag faith, krus. Ang love, puso. Ano po ang simbolo ng pag-asa o hope? Hindi na talaga ako. Doon po sa charms, ha? Ano po ang simbolo ng hope? Magwa-walk out na talaga ako. Manap kayo ng ibang paring magtatapos ng misa. Ulitin ko. Faith, cross. Love, heart. Ano ang sa hope? Sa hope po ay isang angkla or anchor. Oh. Bakit anchor? Kasi po yung anchor, yun yung nagbibigay doon sa bangka ng stability. Hindi siya papadparin ng alon. Hindi siya dadalhin ng unos. At bandang huli, pag nawala na ang unos, sasapitin niya ang pampang na kanyang papupuntahan. Kaya po ang angkla ang simbolo ng hope. Bakit ko po ito itinatanong sa inyo? Kasi po kung papansinin niyo ang ebanghelyo, minsan po pag binasa ko yan, ang awkward para sa akin sabihin, ang mabuting balita ng Panginoon. Dahil parang wala namang mabuti doon sa binasa ko. Di ba sabi, magdidigmaan, lilindol, ipapapatay kayo, ipagkakanulo kayo. Parang wala namang mabuti doon sa ibinalita. Pero sabi sa bandang huli, ang mabuting balita ng Panginoon. Eh di wow. Pero kasi masasabi natin, ito'y mabuting balita kung malinaw sa atin yung ating angkla. Ito'y mabuting balita kung malinaw sa atin ang dalawang bagay. Ang pagsubok ay kakambal ng buhay at ang wakas ay siguradong darating. The end is not a matter of if. Kasi pag sinabing a matter of if, yung iba sa atin, hindi naman magwawakas ang mundo. Malayo pa yun. Huwag nating pag-isipan. Pareho lang sa attitude ng mga Pilipino pagdating sa kamatayan. Yung bang nakaratay na yung may sakit, hindi mabubuhay ka pa, ulo. Kung ano-anong tubo na nakatusok, ay kahaba pa ang buhay mo. Minsan yung mga magulang magbibilin sa anak, ay huwag nating pag-usapan yan. Kaya pagdating ng mamatay ang magulang, hindi alam ang gagawin. Pinag-uusapan ng pagkamatay, sus, iba na lang pag-usapan natin. We keep on denying the end as if denying it will delay it. We keep on denying the end as if denying it will not make it happen. But the end is beyond our control. And when I say beyond our control, kaya sinasabing kahit ang mismong araw at oras ng pagdating ng wakas, walang nakaalam. Even Jesus, who is the Son, the second person of the Trinity, is telling us, kahit ako, hindi ko alam. Kaya minsan nakakatakot pag mayroong pastor na biglang sabihin sa'yo, alam ko kung kailan mag-end of the world. Palakpakan po natin siya.
Sasabihin, eto ang araw. Ilan na ba ang mga nag-predict? Magmula nung 2012, taon-taon na lang yata, maging end of the world. Pero bakit nandito pa rin tayo? Because the end is beyond our control. Kumbaga, at an age and at a time when technology can do almost everything and anything, dapat tanggapin ng tao at ng sangkatauhan na may mga bagay na hindi tayo pwedeng saklawan at ang Diyos lamang ang nakaalam. May mga realidad na hindi natin pwedeng kontrolin sapagkat ang may hawak ng timon ay ang Diyos. Kaya nga in that sense, napakahalaga nung angkla na ito. Bakit? Kasi itong angkla na ito ang nagbibigay sa atin ng tibay at kasiguraduhan sa lakbay ng buhay. Because if you're going to really see what Jesus is saying, tribulations will come, ngunit huwag kang padadala. Di ba ang angkla? Sumalpok man at dumaan ang alon, ang bangka nandyan lang. Kaya nga, in that sense, anong ibinibigay sa atin nung ugnayan natin sa Diyos kung ito yung magsisilbing angkla at pag-asa natin? Unang punto, stability. Ano ba ibig sabihin ng stability? Kasi pag sinabing stability, dapat ikaw ay maging matibay, anuman ang mga bagay na dumaraan sa buhay. Anong ibig sabihin ng maging matibay? Alam niyo po, ito lagi ko itong ipinapayo sa mga alaga ko. Sabi ko sa kanila, pag pumasok kayo sa eskwelahan, huwag kayong makipagsabayan sa mga kaklase ninyo. Sabi, anong huwag makipagsabayan? Una, kung may kaklase kang mayaman na parang kandidato, gastos dito, gastos doon, huwag kang makipagsabayan. Kasi, yung lalim ng bulsa niya ay hindi kasing lalim ng bulsa mo. At hindi doon napapatunayan yung iyong pagiging tao. Meron pa nga po akong isang grupo ng nagre-recollection na sinabihan ko, gusto mong makasama ang nanay mo? Gusto mong makasama ang tatay mo na nasa abroad? Huwag kang humingi ng bagong laptop. Huwag kang humingi ng bagong sapatos. Tipirin mo yung allowance mo para hindi niya kailangan kumayod sa abroad at magkaroon siya ng oras umuwi at makasama ka. Huwag kang makipagsabayan. Tingnan niyo po ang nangyayari sa atin ngayon. Walang sense of stability ang marami sapagkat sabay tayo sa agos ng panahon. Nakita sa TV yung idol na Koreano na naka-jacket. Ipipilit ding mag-jacket. Bakit? Malamig sa Pilipinas? Sentro kaya tayo ng heatwave. Pilit suotin ko ano yung suot ng mga Koreano. Pati sa buhok, tingnan nyo mga buhok nila, puro shaggy. Alam niyo yung shaggy? Sa gilid lang lagi ang bawas. Kasi yun yung nakikita sa mga idolo nila. Hindi man naiisip kung yung gupit na yun bagay sa kanila.
Ipipilit yung gustong estilo. Pero tanungin ko kayo, pagdating na magtrabaho ka, maipipilit mo yung ganong gupit pag sinabi ng opisina o ng iyong pinagtatrabahuan na ito ang dapat mong ayos. Hindi. Kaya po yung pagiging mahigpit ng eskwelahan sa haircut, sa uniform, is just patikin ng kung ano ang susundin mong reglamento sa trabaho. Dahil kung hindi mo masusunod ang reglamento, isa lang naman ang sasabihin sa iyo ng employer mo eh. Maluwag ang pinto, I can hire another person. Mahilig tayong makipagsabayan kahit hindi naman dapat sabayan ang mga pagbabago sa ating paligid. When we talk about stability, tingnan mo ano yung mga mas mahalaga. What matters? When we talk of stability, tingnan mo ano yung hindi naaapektuhan ng pagbabago sa panahon. Pag sinabi mong stability, malinaw sa iyo ang iyong values. Actually po, in the corporate world, napipick up na ito. Kaya nga po ngayon, kung titingnan nyo, may mga corporate or corporations na unang-unang tutukuyin sa kanilang pag-ooperate ng kanilang kumpanya ang tinatawag na core values. Sa pamilya, malinaw ba sa inyo ano ang mga values ng inyong pamilya? Bakit? Kasi kapag hindi ito malinaw, hindi rin magiging malinaw ang magiging basihan ng inyong mga desisyon. Malinaw ba sa inyo yung mga non-negotiable sa pamilya? Like kailangan paghapunan sabay-sabay kakain. Non-negotiable dapat yun. Yung priority sa paggastos ng inyong kinikita, malinaw ba yun? Ano bang dapat mauna? Yung load ng cellphone o yung tuition ng bata? Ngayon, ang mentalidad ng maraming magulang, iba na. Noon, igagapang kita sa pag-aaral diyan sa isang magandang eskwelahan. Ngayon, doon tayo sa libre. Nasaan ang values ng mga magulang ngayon? Pupunta minsan sa eskwelahan o kung saan man, sasabihin hindi makabayad sa utang, pero yung cellphone updated sa load. At may lakas pa ng loob minsan magsugal. Nasaan ang ating values? Nasaan yung stability na tinatawag? Yung kahit magbago ang mga bagay sa paligid, may mga bagay na hindi dapat magbago sa loob ng pamilya, sa loob ng institusyon, at sa loob ng simbahan. Kaya po kung mayroon man diyang magkikriticize, ba't ang simbahan ang bagal-bagal magbago ng pananaw ng opinion? Hindi po dahil mabagal siyang magbago ng pananaw. It's because some things in the world outside are in conflict with the values of the teachings of Christ. At kung ito'y may conflict, doon papasok yung tinatawag na paninindigan.
At maraming bagay po yan. Halimbawa na lamang, marriage. Huwag na nating tawaging marriage pag gustong magsama ng lalaki sa lalaki. Pag gustong magsama ng babae sa babae. Let's reserve marriage to the sanctity of the family. Ako, personally, I will not say that you will go to hell. Bahala na ang Diyos kung saan kanya ipadala. I will not be judgmental. But let us not change what is not damaged. Kasi ang marriage, yun ang pundasyon ng pamilya eh. Pag binago natin yun, anong mangyayari sa pamilya? O, doon sa mga estado at mga bansa na nagkaroon ng same-sex marriage, ano ang pinakamataas na divorce rate? Hindi po doon sa marriage ng lalaki at babae. Anong pinakamataas na divorce rate? Doon sa same-sex marriage. Kaya mas malaki ngayon ang kanilang gastos in terms of litigation. Dahil yung mga nagpadalos-dalos at ipinilit ang kanilang karapatang magpakasal kahit kanino nila gusto, ngayon gustong makipag-divorce. Kahit po i-research nyo sa Google, mataas ang divorce rate ng same-sex marriage. Tama, mali. Yun po yung point. Dahil pinaninindigan ng simbahan na may mga pagbabago sa mundo na hindi dapat laging kinukuha. Stability. Pangalawa, anong dinadala ng angkla? Discernment. Bakit discernment? Kasi pag humarap sa iyo yung pagbabago, ito'y dapat na maging daan ng iyong pag-iisip. Pagtitimbang. Bakit kailangan mag-isip at magtimbang? Kasi nga po, hindi lahat ng bagay pwedeng sugod lang ng sugod. At pag tinimbang mo, may tatlong pwedeng sagot sa pagtitimbang. Una, aayunan. Anong ibig sabihin ng aayunan? Okay sa akin to. Malinaw ito. Mabuti ito. Mga pagbabagong pwede natin i-adapt. Mga pagbabagong kailangan natin yakapin para hindi naman tayo napapag-iwanan. Katulad na lang po halimbawa noon in history, sino po ang isa sa mga huling gumamit ng kuryente na institusyon? Simbahan. Kasi akala ang kuryente dangerous. Nakakatawa man pong isipin, but it happened. That in the church itself, there is an opposition to modernity. At isa sa mga elemento ng modernity, kuryente. Pero ngayon, ina-adapt na ng simbahan. Kasi pag hindi niya in-adapt, siya ay mapapag-iwanan. At napakaraming bagay. Yayakapin mo at aayunan. Pangalawa, palalampasin. Ano ibig sabihin ng palalampasin? Ibig sabihin, hayaan mo na lang, lilipas din niyang puso na yan. Katulad yan, yung iba, na uso, magpapablend ng buhok, maitim naman. Tuloy anong kinalabasan? Magmukhang sunog na mais. Nakita sa TV, yung kanyang idol na artista na nagpatato. Pagpapatato din. Bakit? Sabi ko, pag nagpatato ka, makikita ba ng ibang tao yung pinatato mo? Yung artista, siyempre hinahangaan yan. Titingnan ng mga tao yung kanyang tato. Sige, sabi ko, ikaw, subukan mong maglakad dyan sa kalsada ng naka-brief lang.
kung hindi ka damputin ng pulis. Kasi kung ano yung nakita, uso, sasabayan. May mga uso na kailangan palampasin lang. Kasi hindi naman pwedeng sabayan. Ilan sa mga nagpapatato ngayon? Gagastos ng malaki nung nagpatato. Gumagastos ngayon ng malaki para ipabura yung tato. Bakit ipapabura? Mawawalan po ako ng trabaho. Kasi may mga uso na kailangan lang palampasin. Hindi kailangan sabayan, hindi kailangan ayunan. Pangatlo, salungatin. Ano ibig sabihin ng salungatin? May mga bagay na pag dumating, kailangan mong sabihin mali. Kailangan sabihin mong hindi tama. Ito na lang. Yung konsepto ng reproductive health. Ano ang panawagan ni Pope Leo XIV ngayon about reproductive health? Marami pong bansa na successful ang reproductive health na bumabagsak na ang tinatawag na birth rate. Ano pong ibig sabihin na bumabagsak ang birth rate? Walang bagong anak. Anong consequence ng bumabagsak na birth rate? Wala nang magtatrabaho. Mas malaki ang senior citizen. Saan kukunin ng mga senior citizen na ito ang benefit sa Social Security? Kung walang workforce, saan sila nanghihiram ng mga citizen na magre-replenish ng kanilang birth rate? Tayo sa Pilipinas, mataas pa po birth rate natin. Kaya lagi lang nilang sinasabi, we love our Filipinos. Di wow. Hindi ko talaga nila tayo mahal. Kaya lang nila tayo mahal dahil may pakinabang sila sa atin. Dahil nandyan pa rin yung tinatawag na discrimination. But they are forced to love us because they have other choice. Yun po ito. Pero ang problema naman, ano nangyayari sa Pilipinas? Brain drain. Lahat ng professionals natin, pag magaling, umaalis. Lahat ng professionals natin, pag may talent, pinipirata. Sinong naiiwan sa Pilipinas? Tayo. Yung mga hindi na pirata, yung mga hindi napansin. Sabi nga, yung mga pinagpilian. Pero what's the point? Yun po yung reality. Kaya sinasalungat ng simbahan. Tingnan ninyo, sa ilang bansa, sa German, sa Europa, meron na silang tinatawag na baby making day. Holiday, walang trabaho. Anong trabaho lang? Gumawa kayo ng bata. At ang mga anak after 9 months, may bonus. Sa Australia, baka may biglang lumipad na papuntang Australia dyan. Kapag ikaw ay may anak na more than 3, may mga discounts ka sa taxes, at may mga benefits para dun sa mga anak mo. May mga pamilya po sa Australia ng mga Pilipino dahil malakas sila mag-anak. Hindi na nagtatrabaho dahil sa benefits lang. Buhay na sila sa dami ng anak nila. Pero what's the point? If something is to be opposed, the church will oppose it. Kasi nakikita ng simbahan, at dapat din makita ng bawat isa sa atin na kaya mo kinokontra kasi mali. Pag ba nagkamali ang anak mo, sinusuhito mo pa? Pag may maling pananaw ang anak mo, pinagsasabihan mo pa? Ini-instill nyo pa rin ba sa mga anak mo ang respeto sa nakatatanda?
I hope you do. And I hope kapag ang anak nyo ay nagkakamali sa pag-iisip nila, naninindigan kayo sa kung ano ang tama. Kahit sabihin pa ninyong umabot sa puntong sila na ang nagsusuporta sa inyo, magulang pa rin kayo. Kaya nga may stability eh. Kasi kapag inayunan natin sila, nasaan pa ang tibay? Pag inayunan natin sila, nasaan pa yung tinatawag nating pagpapasa ng mga bagay na mahalaga? At panghuli, bakit angkla? Kasi sabi nga, matapos ang lahat ng pagsubok na ito, tayo'y sasapit sa paghahari ng Diyos. Kaya doon sinasabi sa atin na ang paghahari ng Diyos, oo, niloob ng Diyos ang kanyang paghahari, pero ang paghaharing ito ay magaganap lamang kung ang tao ay makikipagtulungan sa Kanya. It's a cooperation between God and us. But if we will not hold on to the anchor that makes us stable, paano darating ang paghahari ng Diyos? Next week, magse-celebrate tayo ng Christ the King. Ipapahayag natin sa lahat, si Kristo ay hari. Pero ibalik ko sa inyong tanong, paano siya naghahari sa inyo? Paano siya naghahari sa buhay mo? Paano siya naghahari upang yung paghahari niya sa pamilya mo ay maging paghahari niya? Let's put it in a smaller scale, sa San Marcelino na lang. Maglalabas kayo ng mga larawan ng Sacred Heart at Kristong Hari sa linggo. Simbolo na ang bahay kung saan nakatapat ang Kristong Hari ay pinaghaharian ni Kristo. May disiplina ba ang mga anak mo? May mga bagay bang na negotiable sa loob ng bahay? Nararamdaman ba ang pagiging Katoliko sa loob ng inyong bakuran at tahanan? May mga dasal pa ba na iuusal sa loob ng bahay na yan? Dahil kung hindi naman ganun, huwag mong ilabas yung Christ the King. Dahil ang paghahari ni Kristo ay nangangahulugan na una siyang naghahari sa buhay ng mga nakatira sa bahay na iyon at sa loob ng tahanan sa pagsasama nila bilang isang pamilya. Amen.